ating pong topic ay Humiling ka, O Diyos. Bagong taon, bagong pagkakataon. Napakaganda din po ba mga kapatid? Kaya ito po ay magmumula sa Lamentation, chapter 3, verse 22 to 23. Nakadalawa tayong makinig sa salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya po, Lord, i-bless mo po ang aming mensahero sa araw na ito, Lord. Bigyan mo po siya ng knowledge and wisdom upang kanya magampanan ng kanyang tungkulin na ibinigay mo po sa kanya, Lord. Kalusugan, kalakasan sa kanyang araw. Puri ka naman, Lord. Kaya without further ado, ating po tawagin na ating mensahero sa araw na ito, si Pastor Ezekiel. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Hi! God is good! And all the time. Amen. Tunay na napakabuti ng Panginoon dahil hanggang ngayon, December, almost New Year, buhay pa rin tayo, no? At nandito pa rin tayo sa ating bahay-sambahan na sama-sama na nagpupuri at nakikinig at nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Kaya, palakpakan natin ang Panginoon dahil dyan. Ayan, sa Panginoon, lahat ng papuri at pasasalamat sa lahat ng mga bagay na ating naranasan simula pa noong nakaraang taon hanggang ngayon na papalapit na naman ang bagong taon. Ayan. So, December 29 po ngayon, tama? Ayan. Ilang araw na lang bago mag-January 1st, 2025. Dalawa. Dahil lang ng 31. Ayun, may kalendaryo po tayo, no? Pwede po natin buksan yan. At ang kalendaryo po, isa sa mga paalala sa atin bilang isang paraan upang tayo ay malaman natin na paparating na ang bagong taon. Ayan, bawat tindahan, bawat lugar, kahit saan man tayo madalas namimili, binibigyan tayo ng mga kalendaryo. Tama po ba? Diba? At nalalaman natin na kung gayon ay paparating na ang bagong taon. Ayan. Kaya nga sa araw na ito, ang ating topic po ay pinamagatang bagong taon, bagong pagkakataon. Ayan. So, lahat tayo ay darating at sama-sama tayo na makakaranas ng bagong taon. At higit sa lahat tayo ay palaging may bagong pagkakataon. Ayan. So, sa key verse po natin ngayong araw ay, ito po ay magmumula sa Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Na kung babasahin nga po natin, kung may Bible po tayo sa ating cellphones, maaari po natin sabayan or dito po sa ating screen. Muli, Lamentations. O sa ibang salin, ito po ay tinatawag ng mga panaghoy. Ayan. Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Ito po ang nasisulat. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kaniyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapad. Ayan. So, bigyan po muna natin ang ating mga mata at dito natin ang ating mga ulo. Hingi lamang po tayo ng guidance sa Panginoon sa mga bagay na maririnig po natin sa araw na ito. Ama, napapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon po na ibinigay niyo po sa bawat isa na narito upang kami po ay sama-sama na magpuri at makinig ng iyong mga salita.
Panginoon, nawa po ay gamitin mo po ako bilang isang paraan upang maibahagi ng malinaw at kaaya-aya po ang iyong mga salita sa mga tagapakinig. At ganoon din po, Panginoon, sa mga makakarinig naman po ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ay itanim mo po ito sa kanilang mga puso at isipan nang sa gayon, Panginoon, ay magamit po nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay bilang sila po ay mga Kristiyano na iyong ambassador, Panginoon, dito sa mundong ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ito lang po ang aming samang dalangin sa matamis na pangalan ng Jesus na aming kagabalitas. Amen. Ayan. So, muli ang ating topic sa araw na ito ay pinamagatang bagong taon, bagong pagkakataon. Ayan. So, pag sinabi nating bagong taon, hindi lamang po ito isang paglipat ng petsa, no? O ibig sabihin, from December to January. Hindi lamang po ito nangangahulugang ganon, na literally, kundi isang paalala rin ito sa atin. Bilang mga Kristiyano, paalala ng pag-ibig at pagkatapat ng Panginoon sa ating mga buhay na hindi na tatapos, na walang hanggan. Ang kabutihan ng Panginoon simula pa noong nakaraang December 2023 hanggang ngayon December 2024 at sa paparating pang mga taon. Lahat tayo ay sinasamahan ng Panginoon sa lahat ng ating mga lakad. Amen? Lahat ng mga ginawa natin sa mundong ito bilang mga Kristiyano ay nakaakibat sa plano ng Panginoon. Kaya nga po sa ating verse sa araw na ito, ay ipinaalala po sa atin ni Propeta Jeremias. So, ang Lamentations po ay pinaniniwalaan ay sinulat ni Prophet Jeremiah na ang kaawaan nga at habag ng Panginoon ay laging bago tuwing umaga. No? Bawat umaga na tayo ay gumigising, di ba, natutulog tayo sa gabi, puno ng problema, maraming mga dagok sa buhay, kinabukasan, pagising natin sa umaga, andyan muli ang pag-asa na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Pag-asa, habag, at pag-ibig ng Panginoon. Kung ganoon ang ibinibigay ng Panginoon sa ating bawat umaga, paano pa kaya ang ibinibigay ng Panginoon bawat taon? No? Tayo ay namumuhay dito sa mundong ito bilang mga tao. At ang tao, gaano ba kahaba ang buhay ng tao? No? Ayon sa research, at least sa Philippines, ang pinaka-average life ay around 80, no? 80 plus. Depende sa iyong pamumuhay. Pag sinabi natin pamumuhay, yung diet mo, yung pag-exercise mo, ngunit hindi natin kontrolado kung hanggang kailan tayo dito sa mundong ito. Tama? No? Anytime ay pwede tayong kunin ng Panginoon o pagpahingahin ng Panginoon. Ngunit, dahil nga doon, dahil sa lahat tayo, hindi natin nalalaman kung kailan tayo namumuhay. Bawat umaga na tayo ay gumigising, ito ay, biyaya ng Panginoon. Tama? Biyaya ng Panginoon ang bawat araw na tayo ay gumigising sa umaga. No? Yung iba, binabangungot. Yung iba, hindi na lang magigising isang umaga. No? Kaya, tayo ay dapat magpasalamat sa biyaya ng Panginoon na ibinibigay niya sa bawat araw. At higit sa lahat, lalo na sa bagong taon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kasi we are already accepting the blessing, no? Na isang taon ang bibigay muli sa akin ng Panginoon. Hindi lang isang araw, isang taon. Ayan. So, kaya nga, ngayong umaga, mas tatalakayin natin yung tatlong mahalagang aspeto sa ating buhay, lalo na tayo ay darating o tatanggap ng bagong taon na nakaugat sa katapatan ng Panginoon. Ang unang bagay na ating pag-uusapan ay ang bagong biyaya. Bagong biyaya. Sabihin nga natin yan, bagong biyaya. Bagong biyaya. Ayan. Pangalawa, bagong layunin. Bagong layunin. At pangatlo, bagong pananampalataya. Ayan. So,